Mga biday sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ko sa tila, panay po ang labas ng Pangulo po, mga kabida, sa social media, sa television, para lang po magulat patungkol ho sa update dyan po sa Middle East, na po ang mga hakbang po ng gobyerno, mga kabida, patungkol ho sa ating mga kababayan po sa OFWs, tila initsapuera na po, mga kabida, ito kong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ito kong payag po, mga kabida, ni Professor Malu Tikia, na umani po ng samot-saring reaction po, sa social media, kung bakit ang Pangulo na po ang nagpapakita po, mga kabida, sa social media para lang po magbigay po ng ulat po, patungkol po sa giyera dyan po sa gitnang silangan, mga kabida, po. Eto, si Marcos Jr. naging reporter dahil hindi na magamit si Yusek Claire Castro. Ayun. Ito po ang article ng balita ngayon, mga kabida, po. Umani ng reaksyon online ang mga payag ng political strategist na si Professor Malu Tikia matapos niyang punahin ang umano'y kapansin-pansing pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbibigay ng mga ulat sa publiko tungkol sa tensyon sa gitnang silangan. Ayun. Sinong unang naglabas tungkol sa mag-ingat po kayo? Ito po ang ating susundin. Hindi ba siya si Presidente? Ayun. Dagdag pa niya, tila ang Pangulo na mismo ang nag-uulat ng mga pangyayari sa halip na ipaabot ito sa pamamagitan ng mga opisyal na tagapagsalita ng pamahalaan. Ang tinutukoy po niya dito, mga kabida, ito kung si Undersecretary Claire Castro, po. Okay? Anong sinabi niya? Parang reporter, may giyera na ho. Pag-aralan ho natin kung ano ang ating gagawin. Ayun. Ipiniliwanag din ni Tikia kung bakit sa tingin niya ay hindi nagagamit ang ilang mga opisyal na tagapagsalita ng administrasyon na ayon sa kanya, mahirap gamitin sa ganitong sensitibong usapin kung kilalang bukang bibig nito ay Duterte. Ayun. Ang pinatamaan talaga niya dito, mga kabida, ito kung si Undersecretary Claire Castro, Okay? Eto, lumitaw na po. Ito yung pahayag po ni Tikia, mga kabida, Hindi niya ngayon magamit ang BFF ko na si Yusek Claire Castro. Paano ka gagamit ng spokesperson tungkol sa giyera, ang default niya, Duterte. Kaya nga, kung kaya't ang Pangulo na mismo umano ang nagmistulang reporter sa publiko. So, sino ang journalist ngayon? Sabi ni Tikia, si BBM. Siya parate ang report ng report. Ayun. So, yun yung napansin po, mga kabida, ni Professor Malu Tikia, o bakit po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay panay po ang pagpapakita po sa social media, mga kabida, at tila nagbigay po ng ulat, patungkol sa update dyan po sa Middle East, sa ating mga kababayan, mga kabida, dahil sa mga ganitong sitwasyon daw, hindi po pwedeng gamitin ito kung si Undersecretary Claire Castro, dahil unang-una po, sensitibo po itong usaping ito, mga kabida. At pangalawa po, ang default daw ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, ayon po kay Professor Malu Tikia, ay Duterte, kahit na po ang issue is about sitwasyon po ng ating mga kababayan dyan po sa gitnang silangan, Duterte pa rin yung topic po, mga kabida. Kaya napapansin na siguro ng Pangulo, na hindi na po ito maganda. Dahil nasisira po ang gobyerno. Nasisira po ang Marcos administration dahil panay banggit po ng mga Duterte po, mga kabida. Baga parang obsessed po ito kung si Yusek Claire Castro po sa mga Duterte, lalo-lalo na po, Vice President sa Duterte, mga kabida, po. Kaya sa pagkakataong ito, si Pangulong Marcos, siya na mismo ang nagbigay po ng update at ulat po, mga kabida, po. Okay. Ito para sa akin po, parang speculation lang po ito, mga kabida, ni Professor Malu Tikia, pero
parang may resemblance po ng katotohanan po ata, no, mga kabida. Dahil yun nga straight na po, no? Ilang beses na po ang Pangulo na mismo ang nagbigay po ng update. May mga tagapagsalita po siya dyan sa Malacanang, ano? Pwede naman po ibigay sa kanyang mga tagapagsalita, katulad na lang po ni Yusek Claire, mga kabida, yung update para siya na mismo ang magbigay po sa publiko ng impormasyon, ano? Mga kabida. Okay? Pero mismo ang Pangulo ang nanguna ano? Mga kabida, siguro sa tingin po ng Pangulo sa mga ganitong mga sitwasyon hindi na po pwedeng babatikos ng babatikos po ano, ito pong si Claire. Okay, sa mga Duterte, mga kabida, mas lalo hong bumaon po itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Di ba? Yun yung sa tingin ko po ano, ang problema po ano ni Undersecretary Claire Castro, mga kabida, dahil halos lahat po ng mga tupik ko po, mga kabida, panay Duterte po. Parang wala na po siyang ibang pwedeng ibigay na impormasyon po, mga kabida, sa publiko, update about Duterte. Parang pinopromote na po ano, ni Yusek Claire Castro po, mga kabida, ito kung si Vice President sa Duterte niyan. Diba, mga kabida? See? So, I don't know kung sinasadya ba yan ni Undersecretary Claire Castro o talagang pasok lang talaga, mga kabida, sa mga tanong po ng mga miyembro po ng Malacanang Press Corps po, ano, mga kabida. Pero para sa akin po, it's not a good strategy po, ano, mga kabida, na halos araw-araw na lang po, panay Duterte po yung topic, mga kabida, no? Simulat sa pool, ano, nung nag-umpisa po yan, bilang press officer po, mga kabida, dyan po sa Malacanang, ano, panay Duterte po, banat niya, Duterte po. Kaya siguro isa po sa mga contributor yan, mga kabida, kung bakit bumagsak po ang trust rating po, ano, at performance po ng Pangulo, ano po, mga kabida, dahil wala na pong ibang naririnig po ang taong bayan po, ano, puro banat, laban sa mga Duterte, laban kay Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Lalong-lalo na po sa ganitong sitwasyon po, ano, mga kabida, kung saan po kailangan pong i-appease ng Marcos administration ito kung frustration po ng mga OFWs po natin, ano? Mantakin nyo, mga kabida, ngayon pa lang magpapadala daw ng eroplano ito kung gobyerno po ng Pilipinas, matapos pong nagpadala po ng mga eroplano, inakot po, mga kabida, ng ilang mga bansa po, mga kabida, yung kanilang mga nationals, ano? Yung kanilang mga citizens dyan po sa Middle East. Baka nakaramdam po ng kahihiyan po siguro, ano? Ito kong Marcos administration, dahil mismo yung mga neighboring countries natin like Bangladesh, Thailand, Indonesia, no, mga kabida, hinakot po nila yung kanilang mga citizens po, ano, mga nationals po nila, mga kabida. Ito ngang Bangladesh po, mas mahirap pa po ito sa atin, ano, mga kabida, pero kinaya po nila Okay? Nagpadala po sila ng eroplano po, mga kabida, para hakutin po yung mga kababayan po nila, mga kabida, no, dyan po sa Middle East, ano, para lang po ibalik sa kanilang bansa po, ano, mga kabida. Okay? So, yun yung kapansin-pansin po, okay, na paglabas po ng Pangulo po, mga kabida, sa social media at nag-uulat po, mga kabida, no, sa update dyan po sa Middle East, mga hakbang po ng gobyerno para sa ating mga kababayan, sa halip po na si Undersecretary Claire Castro po, ano, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong obserbasyon po, pananaw at opinion ho dito, mga kabida, no? Initsapuera na kaya, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ito kung si Undersecretary Claire Castro, ano, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.